For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Ang lupang iniiyak ng alaala. Sa isang liblib na baryo kung saan ang hangin ay tila may dalang kwento ng kahapon, naninirahan ang isang binatang nagdangalang Mario. Tahimik siyang tao, hindi pala salita, ngunit punong-puno ng damdamin. Ang kanyang mga mata ay laging tila may hinahanap o marahil ay may inaalala. Bata pa lamang si Mario nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang simpleng magsasaka, at ang kanyang ina naman ay isang mapagmahal na ilaw ng kanilang tahanan. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lupang kanilang sinasaka, isang maliit ngunit sagradong piraso ng lupa na punong-puno ng alaala. Doon siya unang natutong maglakad. Doon siya unang tumawa. Doon niya narinig ang pangarap ng kanyang ama. Anak, balang araw, ikaw ang magpapatuloy ng lupang ito. Huwag mong pababayaan, ha? Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang lahat. Pagkamatay ng kanyang mga magulang, agad siyang inangkin ng kanyang tita, si Aling Nani. Sa umpisa, akala niya'y may mag-aruga sa kanya. Ngunit mali siya. Unti-unti, ipinakita ni Aling Nani ang kanyang tunay na kulay. Ako na ang bahala sa lupa. Wala kang alam dyan, malamig nitong sabi. Hindi nagtagal, tuluyan siyang pinalayas. Wala kang karapatan dito. Ako ang nag-alaga sa pamilya ninyo. Sa murang edad, wala siyang laban. Walang kakampi. Walang boses. Bitbit ang isang lumang bag at ang alaala ng kanyang mga magulang, iniwan ni Mario ang lupang minsang naging tahanan niya. Sa bawat hakbang palayo, tila may piraso ng puso niyang naiiwan. Lumipas ang mga taon. Si Mario ay namuhay sa hirap, namasukan bilang utusan, nagkargador sa palengke, minsan ay natutulog na lamang sa gilid ng kalsada. Madalas, wala siyang makain. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi niya sinumpa ang kanyang kapalaran. Sa bawat gabi, tinitingala niya ang langit. Nay, tay babalikan ko ang lupa natin. Pangako. Ngunit sa totoo lang, unti-unti nang nauubos ang kanyang pag-asa. Hanggang sa isang gabi na tila ordinaryo lang. Pagod na pagod si Mario mula sa maghapong trabaho. Habang naglalakad pa uwi, napadaan siya sa isang maliit na tindahan. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na hirap magbilang ng sukli. Ako na po, agad niyang inalalayan. Ngumiti ang matanda. May kakaibang lambing ang kanyang mga mata. Salamat, iho. Bihira na ang tulad mo. Bilang pasasalamat, inabot nito ang isang lotto ticket. Hindi ko na kailangan to, sayo na lang. Malay mo, nandito ang sagot sa mga dasal mo. Napangiti si Mario, ngunit sa loob-loob niya, wala na siyang inaasahan pa. Lumipas ang ilang araw. Habang nasa isang karinderya, narinig niya ang anunsyo ng mga nanalong numero sa radyo. Walang interes, inilabas niya ang tiket. Isa-isa niyang tinapat ang numero. Hanggang sa nanginig ang kanyang kamay. Nanlabo ang kanyang paningin. Hindi siya makahinga. Siya ang nanalo. Hindi niya alam kung iyak siya o tatawa. Ang tanging nagawa niya ay mapaupo at mahagulgol. Nay, tay hindi niyo ako pinabayaan. Ngunit ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa tulong ng kanyang napanalunan, naghanap siya ng abogado. Sinimulan niyang hukayin ang katotohanan, ang mga papeles, ang mga lumang dokumento, ang mga pirma. At doon niya natuklasan ang isang masakit na lihim. Ang kanyang ama ay hindi lamang basta magsasaka. Isa pala itong lehitimong may-ari ng lupang iyon, may titulo, may legal na karapatan. At ang mas masakit,
Pinakinialingnan niya ang lahat. Ang mga pirma, ang dokumento lahat ay kasinungalingan. Dumating ang araw ng paghaharap sa korte. Habang nakatayo si Mario, kaharap ang babaeng minsang tinawag niyang tita, hindi niya maiwasang maalala ang batang siya, ang batang umiiyak, nagmamakaawa, at pinabayaan. Bakit po? Mahinang tanong niya. Pamilya po tayo. Napayuko si Aling Nani. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isang inilatag ang ebidensya. At sa bawat salitang lumalabas, tila paulit-ulit na nasasaktan si Mario, hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa katotohanang niloko siya ng sarili niyang dugo. Sa huli, nagdesisyon ang hukom. Ibinabalik kay Mario ang lupa. At pinanagot si Aling Nani sa kanyang mga kasalanan. Sa araw na yon, bumalik si Mario sa lupang matagal niyang iniyakan. Lumuhod siya sa lupa. Hinawakan niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At doon tuluyan siyang napaiyak. Bumalik na ako, Tay. Naini. Ngunit hindi iyon galit. Hindi iyon paghihiganti. Kundi isang matagal ng sakit na sa wakas ay gumaling. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may napansin siyang kakaiba. Isang lumang kahon ang nakabaon sa lupa. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang sulat ng kanyang mga magulang. At doon niya nabasa ang katotohanang lalong nagpaluha sa kanya. Anak, kung sakaling hindi namin maipaglaban ang lupang ito, sana ay dumating ang araw na maibalik ito sa iyo. Naniniwala kami na ang kabutihan mo ang magiging daan. Huwag kang magtanim ng galit. Ang katotohanan ang lalaban para sa iyo. Napahagulgol si Mario. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang pinoprotektahan ng pagmamahal ng kanyang mga magulang, kahit wala na sila. At ang matandang babaeng nagbigay ng lotto ticket, hindi na muling nakita. Ngunit sa puso ni Mario, alam niya, hindi iyon basta pagkakataon, kundi isang himala. Isang paalala na kahit gaano kaapihin ng mundo, darating ang araw na ang katotohanan ay sisikat. At ang pusong marunong magmahal at magtiis, ay hinding-hindi pababayaan.